Selina's POV. Sa pagtutulog-tulugan ko, hindi ko na nga namalayan pa na tuluyan na pala ako nakatulog. Medyo napasarap yata ang tulog ko dahil pagkatingin ko sa bintanang salamin ng kwarto, napansin ko medyo madilim na sa labas. Medyo madilim na rin to sa loob ng kwarto na taging lampshade na lang ang nakasindi. Good evening. Hindi ko pa nga mapigilan ng mapapitlag na marinig kong boses na, iyon, si Damon. Kakatayo niya lang mula sa pagkakaupo sa mahabang sofa at naglakad palapit sa akin. Anong oras na? Uwi na ako? Sagot ko sa kanya sabay hikab. Akmang bababa na sana ako mula sa kama pero maagap siyang inalalayan ako. Sure, uwi na tayo sa inyo. Kasama ko dahil kakausapin ko mga parents mo. Seryoso niyang bigkas. Sa gulat ko wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Sigurado ka na ba dyan? Anong rason mo? Bakit mo sila kakausapin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Maraming reason, malalaman mo mamaya. Seryoso niyang sagot sa akin. Tumango lang ako sabay dampot ng phone ko na nasa tagiliran ko lang. Bigla kasing tumunog yon at babasahin ko na lang ang habang nasa banyo ako. Okay, sabi mo eh. Teka lang, gamit mo na ako ng banyo. Sagot ko sa kanya kaya naman kaganya rin akong inalalayan patungo sa banyo. Umihi at naghilamos lang naman ako. Medyo napahabang tulog ko kaya magaan ang pakaramdam ko ngayon. Iiwasan ko na lang talaga ang magpaka-stress habang nasa paligid si Damon. Para naman malayo sa sama ng loob, mas mahalaga sa akin ang pagbubuntis ko, higit kanino paman. Siguro kailangan ko sanayin na sarili ko na nasa paligid lang si Damon. Hindi naman siya gumagawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais at labag sa kalooban ko, kaya ayos lang. Pagkatapos kong maghilamos, kaagad akong nag-check ng mga messages sa aking phone. May mga messages mula kay Althea at sinabi niya sa akin na hinahanap na raw ako nila mommy at daddy. Nabanggit na rin daw niya ang tungkol sa pagkikita namin ng daddy ng mga anak ko at binalaan pa ako na magaling kong kapatid na mag-ready ng mga isasagot kina mommy. Sa bagay, wala talaga silang idea kung sinong ama ng dinadala ko at hindi na talaga ako magtataka pa kung babatuhin man nila ako ng maraming katanungan mamaya. Mabuti na lang talaga't nakatulog ako at medyo marami akong energy ngayon. Sasama naman sa akin si Damon kaya may katuwang ako na sumagot sa mga questions and answer portions na yan. Yun nga lang, isa sa mga inaalala ko ngayon ay kung kilala kaya ni Daddy si Damon. Anak si Alina nila Rodora at Damon at imposibleng hindi nag-cruise ang landas nila Daddy noon. Hayst, ngayon pa lang, naisip ko na kung gaano kakomplikado na sitwasyon ko. Kung gaano komplikado ang magiging buhay ng mga anak ko. Imagine, magiging kapatid ni Alina ng mga anak ko, hanggang langit ang galit sa akin ng babaeng yun. Ibang klase talagang magbiro ang tadhana. Sa dinami-dami ng lalaking nakabuntis sa akin, si Damon pa talaga at sa dinami-dami ng mga lalaking pwede kong makakuha ng pagkababae at puso ko, siya pa talaga. Baka ito na talagang parusa ng tadhana sa akin. Well, aminado talaga ako sa sarili ko na naging masama ako at kung ano man ang nangyayari ngayon sa buhay ko, buong puso ko yung tatanggapin. Hindi ko rin pagsisisihan ang mga nangyari sa akin ngayon, lalo na't may 3 buhay sa sinapupunan ko. Selina, ayos ka lang ba dyan? Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang, nandito lang ako. Nasa ganun akong pagmumuni-muni nang marinig kong boses si Damon mula sa labas at tinatawag ako. Pambihira talagang lalaking ito. Ilang minuto pa lang ako dito sa banyo, hinahanap na kaagad ako. Huwag niyang sabihin na habang tulog ako kanina nakabantay din siya. Hindi ko siya sinagot pagkos pinakatitigan ko sarili kong refleksyon sa salamin. Hindi ko pa nga mapigilan na mapangiwi nang mapansin ko kung gaano nakalaki ang tiyan ko. 6 na buwan pa lang pero para bang kabuanan ko na, banat ng tiyan ko at ang layo na rin ng pangangatawan ko kumpara sa dati. Hayst, promise talaga. Pagkapanganak ko, magbabalik alindog talaga ako. Kailangan ko maging healthy and fit para sa mga bata. Isang sulyap pa sa salamin at nagpasya na akong lumabas ng banyo. Kung saan naabutan ko si Damon sa labas lang ng pintuan halatang hinihintay niya talagang paglabas ko. Akmang aalalayan niya na naman sana ako pero mabilis na rin akong umiwas sa kanya. Kaya ko ng sarili ko, wag mo kong alalahanin.
Matabang ang boses na wika ko sa kanya. Napansin ko natigilan siya bago tumango-tango. Hanggang ngayon pa ba galit ka pa rin sa akin? Seryoso niyang tanong. Bakit? Nanghingi ka na ba ng sorry sa akin para mawala ang galit ko sa'yo? Naiinis na sagot ko sa kanya. Wala lang. Gusto ko lang subukan kung hanggang saan ang pasensya niya sa akin. Pwede naman siguro ko magmaldita kapag kaharap siya dahil hindi niya naman na ako bihag ngayon. Sorry, mahina niyang sambit pero parang walang narinig na naglakad ako patungo sa pintuan ng silid. Naging maayos naman ang mga sumunod na kaganapan sa pagitan naming dalawa ni Damon. Napansin niya rin marahil ang kawalan ko ng ganang makipag-usap sa kanya, kaya naging tahimik lang din siya buong biyahe hanggang sa nakating kami ng bahay. May mga kasama naman siya, tinayaan ko na lang sila na pumarada sa harap ng gate. Alalay pa rin ako ni Damon hanggang sa pagbaba ng sasakyan. Sa service gate na kami dumaan papasok kung saan napansin ko ang pagtataka na nakaguhit sa mukha ni Manong Guard nang mapansin niya si Damon. Bawal sumamang mga tao mo sa loob, seryosong wika ko pa kay Damon. Sabay pukol ng tingin sa mga kasama niya na kahit saan yata magpuntang amo nila, susunod din sila. Napansin ko kaagad naman silang sinenyasan ni Damon bago kami pumasok sa loob ng gate. Yun nga lang pagkapasok namin sa loob, halatang hinihintay na kami nila daddy at mommy dahil kaagad na rin silang sumalubong sa amin. Napansin ko pang pagkagulat na kaagad na ronhisto sa mukha ni Daddy Hercules nang mapatingin siya sa kasama ko. Mr. Damon Monte Carlo Montano, seryosong bigkas ni Daddy na halata sa boses ang hindi makapaniwala. Kamusta ka Mr. Hercules Montblanc? Seryosong bigkas naman ni Damon sabay lahad ng kamay niya kay Daddy. Anong ibig sabihin nito? Seryosong tanong ni Daddy sa akin. Napansin ko hindi niya tinanggap ang pakikipagkami ni Damon sa kanya. Dad, si Damon pong ama ng pinagbubuntis ko. Direktahan kong sambit. Napansin ko kaagad na nagsalubong ang kilay ni Daddy habang palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Damon. Ano si Lina? Mataas ang boses na bigkas ni Daddy, kaya mabilis naman tong hinawakan ni Mommy sa braso. Napansin kong unti-unting pamumula ng muka at tenga nito dahil sa tinitimping galit. Matalim ang mga matang tinitigan si Damon sabay iling. Lintik naman Montano, sa dinami-dami ng mga babaeng pwede mong buntisin, anak ko pa talaga? Halos pasigaw na bigkas nito. Hindi ko naman mapigilan na pagdagsa ng takot sa puso ko. Ngayon ko lang din kasi nakita si Daddy kung paano sobrang nagalit. Nakakuyom ang kanyang mga kamao at nagulat na lang ako nang bigla niya na lang sapakin siya pa nga si Damon. Sa sobrang lakas noon napatras pa nga si Damon habang sapon niya ang nasaktan niyang pisngi. Gago ka pala eh. Akala ko ba hindi na magkukusulitan landas nating dalawa? Pero ano to? Ano to? Bakit nandito ka na naman sa harapan ko at bakit ang anak ko pa? Galit na sigaw ni Daddy dito. Hindi ko na rin mapigilan pang mapaiyak. Dad, please, I am sorry. I am sorry sa mga disappointments. I am sorry kung si Damon ang kasama ko ngayon. Mahina ako sambit kasabi ng sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Napatingin ako kay Damon na blankong ekspresyon ng mukha habang nakatitig din sa akin. Napansin kong hindi niya man lang alintana ang galit ni Daddy sa kanya. Mukhang wala rin siyang balak na patulan ng galit ni Daddy ngayon. Isang mahinahong Damon ang nakikita ko ngayon na labis kong ipinagpapasalamat. Kung gugustuhin niya, pwede niya talagang gantihan si Daddy. Pwede siyang lumaban pero hindi niya ginawa. Pagkos ipinakita niya sa akin ngayon, hindi siya masamang tao at kaya niya magpigil para huwag patulan si Daddy. Sorry. Sorry? Yan lang ba ang kaya mo sabihin ngayon, Selena? Ni hindi mo walang ba naisip ang sasabihin ng ibang tao sa pamilya natin? At basta ka na lang nagpabuntis sa lalaking yan. Halos pasigaw na bigkas ni Daddy. Lalo naman ako napahagulhol ng iyak. Mr. Montblanc, alam kong pagkakamali ko at sana huwag mo nang idamay pa dito sa Selena. Kung galit ka, sa akin mo lang ibunto ng lahat. Huwag sa kanya. Mahinahong bigkas ni Damon. Naramdaman ko pang paghawak niya sa kamay ko at pagkabig niya sa akin na niyang dahilan kaya napasandal ako sa kanya. Ang lakas na loob mo para sabihin sa akin ang bagay na yan, Mr. Montblanc. No, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kasing edad lang ng anak mong si Alina sa Selena at nagawa mo ba talagang buntisin? Hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinagagawa mo? Galit na sigaw ni Daddy. Takmang susugurin naman niya si Damon pero maagap siyang nahawakan ni Mommy at pinigilan. Hercules, ano ba? Buntis ng anak mo. Nandiyan na yan. At kahit na ano pang galit na ipakita mo, hindi na mabagong lahat na buntis ng anak mo. At kailangan nating tanggapin ang kung ano man ang mga nangyayari ngayon.
Bigkas naman ni Mommy, napansin ko matalim na napatitig si Daddy kay Mommy bago to nagsalita. Wala kang alam sa kung anong klaseng taong lalaking yan. Kaya huwag ka nang sumabat pa sa usapan ito, Bridget. Galit na sagot ni Daddy kay Mommy. Napansin kong kaagad na naningkit ang mga mata ni Mommy na halatang hindi niya nagustuhan ng kung anumang salitang lumabas sa bibig ni Daddy. Paanong hindi ako sasabat sa usapan? Anak ko rin si Celine at lahat ng karapatan para panghimasukan ng issue na to ay pwede kong gawin. Hindi ko alam kung anong issue meron kayo ng lalaking yan, pero isa lang ang sigurado ako ngayon. Pikit mata ko siyang tatanggapin sa pamilyang ito dahil siyang ama ng apo ko. Siya ang pinili ng anak natin. Seryosong sagot ni Mommy kay Daddy. Lalo naman ako napahaguluhol ng iyak. Mula noon hanggang ngayon, napakamaunawain niya talaga. Lahat ng pagkakamali na gawa ko ay kaya niyang tanggapin. No, hindi ko matatanggap to. Hindi ko to matatanggap, galit na sigaw ni Daddy. Paano hindi matatanggap, Hercules? Naririnig mo ba yung sinasabi mo ngayon? Buntis si Celine at nasa harapan natin na lalaki nakabuntis sa kanya. Paano hindi mo matatanggap? Gayong tao siyang pumunta dito sa bahay para makausap tayo. Galit na rin sagot ni Mommy kay Daddy. I don't care. Wala ko pakialam kung lumaki man ang apo ko na walang kikilalaning ama. Dahil kahit na anong mangyari, hindi ko matatanggap ang lalaki yan sa pamilya natin. Galit na bigkas ni Daddy na parang isang patalim na unti-unting humihiwa sa puso ko. Hindi ako makapaniwalang ganito lang sa kanya kabilis na magdesisyon ng mga bagay-bagay ni hindi niya man lang sinaalang-alang ang kalagayan ko ngayon. Selena, kapag ang lalaki niya nang pipiliin mo, isinusumpa ko. Hindi ka na makakaapak pa sa mamamahay ko kahit kailan. Sumama ka sa kanya at huwag ka na magpapakita sa akin kahit na kailan. Galit na sigaw ni Daddy sa akin na parang isang bomba na sumabog sa pandinig ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko sa kanya. Dad, no! Huwag niyo po itong gawin sa akin, please. Huwag niyo naman akong pahirapan ngayon. Mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo pero paano mga anak ko? Ano mangyayari sa kanila kung lumaki silang walang ama? Nila sa tabi nila. Umiiyak akong bigkas. Nakikiusap ang mga matang. Tumitig ako kay Mommy dahil alam kong walang ibang makakatulong sa akin ngayon kung hindi siya lang. Hercules, ano ba? Hindi mo walang ba kayang isaalang-alang ang galit mo? Buntis si Celine at sa kalagayan niya ngayon. Bawal sa kanya sobrang ma-stress. Seryosong muling bigkas ni Mommy. Kaya lang wala yatang balak na makinig si Daddy. Dahil muli nitong itinuon ng atensyon sa akin. I am waiting, Selena. Sinong pipiliin mo? Kami ng mga magulang mo? O ang lalaking yan? Seryosong tanong niya. Mr. Montblanc, please, not now. Masyadong masakit para kay Selena ang ginagawa niyong ito't posible. Hindi na natuloy pang sasabihin ni Damon nang malakas at tumawa si Daddy. Mr. Montano, I am not talking to you. Kaya shut up. Binuntis mo na ang anak ko. Masyado ka pang epal. Hindi kita tinatanggap sa pamilya ko. Kaya wala kang karapatang magsalita. Galit na sigaw ni Daddy. Wala sa sariling napatingala ako kay Damon para patigilin na rin siya sa pagsagot kay Daddy. Alam kong walang patutunguhan ang pag-usap namin ito kung ganito tuluyan ang nilamon ng galit ang puso ni Daddy. Okay, kung hindi niyo po matatanggap ang ama ng mga anak ko, mas mabuti pa nga sigurong sumama na muna ako sa kanya. Mahina akong sambit habang umiiyak. Hindi ko talaga ine-expect na mangyayari to kaya sobrang nagulat din talaga ako. Akala ko talaga magiging masaya silang makilalang ama ng pinagbubuntis ko. Pero nagkakamali ako, mas tanggap pala nila na walang kikilalaning ama ang triplets. Is that your final decision? Hindi na ba magbabagong isip mo? Dahil oras na lumabas ka sa pamamahay na to at sumama sa lalaking yan. Wala ka nang babalikan pa. Kalimutan mo na kami at magpakasaya ka kasama ng gagong yan. Mataas ang tono ng boses sa sagot nito. Kaagad namang napalapit si Mommy sa akin at tinawakan ako sa braso. Selena, no. Huwag kang basta-basta magdesisyon ng mga bagay na hindi ka pa sigurado. Galit lang ang daddy mo kaya niya nasasabi to. Paalisin mo muna siya. Paalisin mo muna si Damon at dito ka lang sa bahay. Pag-usapan ulit natin to, please. Pwede ba? Nakikiusap na bigkas ni Mommy. Napahawak naman ako sa kami nito sabay iling. Hindi tanggap ni Dading ama ng mga babies ko at posible din siguro hindi niya matatanggap ang mga anak ko pagdating ng araw. Mom, magiging ina na rin ako at ayaw ko lumaki ang mga bata na walang kikilalaning ama. Kaya sana maintindihan niyo ako ngayon.
Mahina akong sambit, napansin kong pagkagulat na kaagad na rumihisto sa mukha ni Mommy, sabay titig sa aking tiyan. Totoo bang balita sa amin ni Althea? Triplets ang dinadala mo ngayon? Seryosong tanong niya. Dahan-dahan naman akong tumango. Yes, hindi lang iisang batang nasa sinapupunan ko kung hindi tatlo sila. Ayaw ko sayangin ang pagkakataon na makasama nila sa kanilang paglaki ang kanilang ama. Mom, lumaki kami ni Stal noon na hindi din kasama si Dad. Kaya sana maintindihan niyo pong desisyon ko ngayon. Ayaw ko maranasan ng mga anak ko na lumaki silang hindi nila kasamang ama nila. Mahina akong sambit. Napansin ko na pailing si Mommy sabay titi kay Daddy pero parang wala lang kay Daddy ang lahat. Pwes, ano pang hinihintay niyo? Umalis na kayo, Mr. Montano. Ikaw na naman ang panalo ngayon. Seryosong bigkas ni Daddy at mabilis na naglakad paalis. Wala sa sariling nasundan ko na lang siya ng tingin habang patuloy sa pagpatakang luha sa aking mga mata. Hindi ko akalain na ngayong araw mismo mararanasan ko kung paano itakwil ng sarili kong ama. Hindi ko alam kung kasama ba to sa parusa sa akin ng tadhana. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Kailangan kong tanggapin ang lahat-lahat kahit na sobrang sakit na. Ngayong nandito nga sa tabi ko si Damon na ready na magpakaama sa mga anak namin, saka naman ako tinalikuran ng sarili kong ama. Or worst, baka lahat ng kadugo ko. I am sorry, Ma'am. Mahina akong sambitabang dahan-dahan ko inihakbang ang dalawa kong paa. Wala na akong choice kung hindi ang sundin ang nais ni Daddy na umalis na sa poder nila. Ganun lang kadali sa kanya na talikuran ako. Siguro sobra din talaga ang galit niya kay Damon kaya pati ako halos isukan niya na rin. Ano man nangyari sa nakaraan nila, labas na sana ako doon dahil matagal namang nangyari ang mga yun eh. Selena, anak, mag-ingat ka. Huwag ka sanang magtatanim ng sama ng loob sa ama mo. Kakausapin pa siya at pasasaan ba? Matatanggap niya rin ang lahat. Ingatan mong anak ko, Mr. Montano. Huling katagang narinig ko mula sa umiiyak na si Mommy Bridget bago ko tuluyang lumabas ng gate. Tahimik lang na nakaalalay sa akin si Damon habang walang patid ang pagtulo ng luha mula sa aking mga mata. Anong buhay kaya ang maghihintay kay Selena? Kaya itinakwil siya ng ama nang piliin nito si Damon. Magawa pa kayang tanggapin ni Hercules si Damon bilang ama ng pinagbubuntis ni Selena? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.